Magandang araw po sa inyo, Sir Blair. Lalong-lalo na po sa inyong mga giliw na tagapakinig at taga-suporta sa inyong mga YouTube channel na The Voice Addict at mga kwento ni Apong Isaac. Ako po si Marga, taga Dumaguete, isang byuda at may isang anak. Palagi po akong nakikinig sa inyong mga YouTube channel. Gustong-gusto ko pong makinig dahil nakalilibang at talagang tumatagos sa puso ang mga kwento rito. Kaya naman, nainganyo rin akong magpadala sa inyo ng isang kwentong kababalagan na naranasan namin ng aking anak na si Dion. Simple lang po akong labandera na ang tanging hangad ay mapag-aral at maiahon sa hirap ang anak ko. Akala ko nung una, hulog ng langit ang pamilya Sandoval nang makapasok ako sa kanila bilang stay-in na tagalaba. Marami silang ipinangakong benepisyo, libreng tirahan, mataas na sahod, at pati ang pag-aaral ng anak ko ay sila na raw ang bahala. Sino ba naman ang hindi masisilaw sa ganung alok? Pero ilang araw pa lang namin sa mansyon ay nagpakita na ang tunay na kulay ng matandang babae. Doon ko napagtanto na ang mansyong akala ko ay simula ng aming kaginhawaan ay may itinatago palang madilim at madugong sikreto. Hindi ko akalain na ang pangakong magandang buhay ay magiging isang madilim na bitag na maglalagay sa amin ni Dion sa bingit ng kamatayan. Ang Donya ay isang malupit at mapagsamantalang aswang. Paano namin siya lalabanan gayong isang maliit na itim na bato o mutya lamang ang aming tanging sandata laban sa kanya at sa buong pamilya ng mga Sandoval. Muli, ako po si Marga at ito ang aking kwento. Anak, ano ba? Huwag ka na nga nakatulala dyan. Tulungan mo ko rito magtupi ng mga damit na dadalhin natin. Pakitignan mo na rin mabuti itong mga naihanda ko. At baka may maiwan tayo. Mahirap nang bumalik dito kapag nandun na tayo sa kabilang bayan. Nay, kailangan ba talaga nating tumira doon? Tapos, doon din po tayo matutulog? Hindi ba pwedeng katulad na lang po ng dati? Di ba dati naman po, namamasukan ka sa bayan, naglalaba kina Doña Tasing, pero umuwi tayo sa bahay tuwing hapon? Di yun anak, iba naman yun. Yung kasing mansyon ng mga Sandoval, medyo malayo sa mga kabahayan. Ang sabi nila nasa may bandang dulo daw ng Barrio San Cristobal yung mansyon nila. Mahirap mag-uwian. Masyadong malayo, anak. Makakailang sakay tayo. Hindi uubra yung sinasabi mo na mag-uuwian tayo. Nay, paano naman po itong bahay natin? Iiwan lang ba nating nakatiwangwang to? Paano kung pasukin na magnanakaw o kaya naman bahayan po ng anay dahil walang tao? Nakausap ko na si Ninang Sally mo, anak. Sabi ko sa kanya, baka pwede namang silip-silipin mo na niya ang bakuran natin paminsan-minsan. Saka huwag kang mag-alala. Sa magagandang pangako ng Donya, siguro naman ay aasenso tayo. Huwag kang mag-alala. Pag nakaipon tayo, babalik tayo dito para ipagawa tong bahay natin. Ayos lang naman sana yun, Nay eh. Nagtataka lang ako. Bakit nakatira sila sa isang mansyon na nasa liblib na lugar? Saka di ba, Nay, mayaman sila? Dapat sa bayan sila nagpatayo ng mansyon. Saka bakit doon, di ba? Bakit gusto nila kasama ako? Hindi ba pwedeng dito na lang po ako, Nay? Magpaiwan na lang ako dito? Anak naman, stay in kasi ako doon eh. At ang usapan namin pati ikaw ay doon na rin titira bilang paghahanda sa pasukan. Kailangan mo daw masanay sa lugar nila
Para kapag nag-aaral ka na, hindi ka naman ibago. Anak, libre lahat doon. May pagkain tayo, may magandang tirahan. Sa kapag aaralin ka sa isang pribadong paaralan. Ayoko naman sa private na Puro English salita dun Mas gusto ko po dito, sanay ako dito, Nay. Ayaw mo mag-aral sa magandang school? Ayoko po, Nay. Dito na lang po muna ako sa luma akong eskwelahan. Kasi yung mga private school, pang mayaman lang Ayoko po mag-aral doon. Tsak na hindi ako magiging masaya dahil magiging katuwaan lang ako ng mga bully kapag nalaman nila na hindi naman tayo mayaman. Anak, hindi naman siguro lahat ay ganon. Baka naman mababait ang mga magiging kaklase mo ron. Pero, paano nga, Nay? Kung mga salbahe sila, paano kung ibuli nila ako araw-araw? Mabuti pa kung dito na lang ako sa baryo natin kasi kilala ko lahat ng mga makakasama ko dito Hindi ako matatakot pumasok. Pinapangako ko naman po sa inyo na pagbubutihan ko po pag-aaral ko Kahit hindi po ako sa mamahaling school. Anak, sumama ka na sa akin. Kailangan kong trabahong to para sa'yo. Kung naglalabada lang ako at walang permanenteng pasok ng trabaho, hindi kita mapag-aaral, anak. Sapat lang ang kitang yun sa pagkain natin. Ni wala kang maayos na uniforme. Kaya pakiusap, anak. Huwag ka nang kumontra. Saka hindi naman kita pwedeng iwanan dito mag-isa. Masyado ka pang bata. Abay, sino mag-aasikaso sa'yo? Sige nga. Kung hindi ka sasama, hindi ka makakapag-aral sa susunod na pasukan. Hindi nakaimik si Dion Napayuko na lang siya habang mahigpit na nakahawak sa gilid ng maleta. Alam kong masakit ang bawat salitang binitiwan ko. Bawat katotohanang ipinamukha ko sa kanya. Pero kailangan niyang malunok ang mapait na realidad. Mahirap maging mahirap, pero mas mahirap ang maging mangmang at walang pangarap. Huminga ko ng malalim at ipinagpatuloy ang pag-iimpake. Sa isip ko, paulit-ulit kong binabalikan ang bawat salitang binibitiwan ni Doña Esmeralda. Kapag tinanggap ko ang trabaho, bukod sa libreng tirahan, bibigyan din niya ako ng allowance para sa aming pangangailangan at sahod na mas mataas pa sa kinikita ng mga clerk sa bayan. Ngunit ang pinakaimportante sa lahat, nangako siyang pag-aaralin ang aking anak sa isang pribadong paaralan. Kaya naman, hindi ko na ito pinalagpas. Naniniwala akong hulog ng langit ang pagkakataong ito. Ang makapasok bilang isang stay-in na labandera sa isang milyonaryang pamilya. Para sa kinabukasan ni Dion, handa kong lisanin ang aming munting dampa kapalit ng pangakong ginhawa sa mansyon ng mga Sandoval. Anak, ang ibig ko lang naman sabihin sa'yo ay sayang ang pagkakataong ito kung palalampasin pa natin. Makakapag-aral ka at magtatagumpay ka sa buhay. Ayaw mo ba noon? Matagumpay po. Pero Nay, ang dami ko pong naririnig na mga kwento tungkol sa pamilya na yan Malupit daw po sila kaya po wala nagtatagal ng mga katulong. Ba kung ano po ang gawin nila sa atin, Nay Yan! O diba? Lumabas din ang totoong dahilan kung bakit ayaw mong pumunta doon. Nakikipagchismisan ka. Ikaw napakabata mo pa para sumagap ng kung ano-anong chismis. Pero paano, Nay, kung totoo? Paano kung hindi po chismis yun? Kahit totoo o hindi, wala na tayong ibang pagpipilian, anak. Ito na lang ang paraan para makaahon tayo. Gusto kong makapagtapos ka, anak. Gusto kong makaalis tayo sa hirap na to. Kaya kahit anong hirap ng trabaho, kahit anong sungit nila, titiisin ko yung para sa'yo. Kaya sana, anak, suportahan mo naman ang nanay. Pero Nay, wala nang pero-pero.
Sige na, ayusin mo na yung mga gamit. Aalis tayo bukas sa madaling araw, bago pa sumikat ang araw. Madaling araw? Bakit naman po? Para hindi tayo abutan ng traffic at para maaga tayo makapag-ayos ng gamit doon. Sige na, bilisan mo na riyan. Matapos ang usapang yon, wala nang nagawa si Dion kundi ang tumahimik at ilagay ang mga huling piraso ng gamit sa lumang maleta. Sinikap naming matulog na din ng maaga, pero alam kong pareho kaming hindi agad dinalaw ng antok. Nakahiga lang kami sa papag habang nag-iisip kung ano ang mangyayari bukas. Pero makaraan ng ilang oras, nakatulog na din kami ng maayos. 3:00 pa lang ng madaling araw ay bumangon na kami para magbihis. Maya-maya pa ay dumating na ang tricycle na inarkila ko kahapon para ihatid kami sa sakay ng jeep. Tahimik lang kaming nagbiyahe nang makasakay sa terminal. Nakatingin lang si Dion sa labas ng bintana habang unti-unting pumuputok ang liwanag ng araw. Pagdating sa bayan, muli kaming sumakay ng isa pang tricycle. Ito na ang huling biyahe namin patungo sa liblib na baryo ng San Cristobal. Halos mag-aalas 6 na ng umaga nang makapasok kami sa boundary ng nasabing baryo. Habang papalapit kami sa kalyeng patungo sa bahay ng mga Sandoval, bigla na lang itinigil ng driver ang tricycle niya sa bukana ng kalye. Nagtaka ko at pilit siyang pinakiusapan na ihatid kami sa mismong tapat ng mansyon dahil mabigat ang mga dala namin. Pero ayaw ng driver. Halos makipag-away pa nga ako sa kanya dahil binayaran ko naman siya ng tama. Pero paulit-ulit lang siyang tumatanggi at halata sa mukha niya ang pagmamadali na makaalis. Sabi niya hanggang doon na lang daw ang kaya niya at hindi siya papasok sa kalyeng yon kahit dagdagan ko pa daw ang bayad. Wala kaming nagawa kundi ang bumaba. Mabilis na humarurot pabalik ang tricycle na parang may kung anong kinatatakutan. Kaya naiwan kaming mag-ina sa gilid ng kalsada. Bitbit ang aming mga gamit. Nagsimula na kaming maglakad patungo sa dulo ng kalyeng yon kung saan naroon ang malaking mansyon ng pamilya sa Doval. Dion, ayusin mo ang pagkakahawak niyan sa maleta natin ha. Alam mo namang medyo bumibigay na ang hawakan niyan. Saka yung zipper. Baka kumalat ang mga gamit natin dito sa daan at magpulot pa tayo. Kaya nga Nay medyo malayo-layo pa yata yung mansyon. Kung bakit ba naman kasi napakaswerte natin doon sa siraulong driver na yun. Talagang dito pa tayo binaba. Pambihira talagang buhay to. Kaya nga hayaan mo na. Wala na, tapos na. Naibaba na tayo. Nay, bakit kaya? Anong bakit kaya? Bakit ayaw niya tayong iatid sa mismong tapat ng mansyon? Alam niyo, napansin ko kanina na para siyang may kinatatakutan, Nay. Takot? Sos, ang sabihin mo, magulang lang talaga ang driver na yon. Sa katamad. Ganyan naman ang karamihan sa kanila Siguro, nung makita niyang hindi sementado ang daan at baku-baku pa, biglang umayaw. Ganyan talaga ang mga yan. Kapag nakuha ng bayad, wala na silang pakialam sa mga pasahero nila. Pero Nay, hindi. Iba po kasi yung tingin niya sa akin bago tayo bumaba. Para bang naaawa siya na natatakot na ewan. At tignan niyo naman tong paligid natin, Nay, bakit ganito? 6:00 na ng umaga pero madilim pa rin dito sa kalyeng to. Tapos wala man lang tayong makitang ibang tao o kahit isang asong gala na tumatahol. Saka tignan niyo yung mga puno Para bang pinapanood nila tayo. Hay nako Dion, pwede ba? Tigilan mo na nga yung pagiging masyadong malikot ang imahinasyon mo. Maraming puno rito. Natural.
na medyo madilim dahil hindi nasisikatan ng araw ang lupa. Huwag mo nang bigyan ng kung ano-anong kahulugan ng nangyari. Pero kanina pa po kasi ako kinikilabutan, Nay eh. Huwag na po kaya tayong tumuloy. Umatras na po tayo, Nay. Kahit maglakad na lang po tayo pabalik dun sa pinakabaryo, okay lang po sa akin yun. Huwag lang po tayong pumasok sa mansyon na yun, Nay. Para kasing may masamang mangyayari sa atin dun, Nay eh. Manahimik ka nga. Kung uuwi pa tayo, anong gagawin natin sa bahay? Eh di nga. Kakain ng alikabok. Ikaw na bata ka, ha? Hindi tayo bumiyahe ng ganito kalayo para lang bumalik dahil dyan sa pakiramdam mo. Isipin mo ang pag-aaral mo. Ang kinabukasan mo. Isipin mo yung pagkakataon na makatira tayo sa maayos na bahay. Konting tiis lang, anak. Malapit na tayo. Nay, seryoso po ako. Kung talagang mabubuting tao po sila, bakit pati po yung driver ayaw lumapit dito? Nay, paano? Kung hindi po tao, yung pagsisilbihan natin. Yung kasi ang sinabi ni Aling Marites eh. Tumigil ka nga. Nakakaya kapag narinig ng mga amo natin yan. Ang pamilya Sandoval ay mayamang pamilya na gusto lang ng katahimikan. Kaya sila nagtayo ng bahay sa liblib na lugar para malayo sa mga tsismosa at pakialamerang tulad ni Marites. Sana nga po, Nay, nagkakamali lang po si Aling Marites. Pero kung sakali na may makita tayong kakaiba sa loob, Nay, pangako niyo po sa akin, ha? Natatakbo, tatakas tayo kagad, ha? Ay, nako. Oo na, sige na. Bilisan mo ng lakad, malapit na tayo. At pakiusap diyon, ayusin mo ang mukha at kilos mo pagharap natin sa kanila. Oo na po. Ilang hakbang pa, ay nakita na namin ang dambuhalang gate ng mga Sandoval. Nakabukas ang isang siwang ng kalawanging gate. Pero hindi kami tumuloy sa loob, kundi tumawag kami at naghintay. Habang naghihintay, nakita ko ang kabuuan ng bahay. Isang malaking ancestral mansion ito. Gawa sa makakapal na bato at kahoy ang istruktura. Halatang luma na ito, pero napapanatili pa din naman ang ganda at tibay. Nang sumilip ako sa loob ng gate, nakita ko sa may kanang bahagi ang isang malawak na damuhan na may malaking swimming pool. May 2 bata ron, isang lalaki at isang babae, naglalaro at nagtatampisaw sa gilid ng tubig. Medyo umabante pa kami ng aking anak na si Dion at muling tumawag, pero wala pa ring lumalabas. Kaya naisipan kong pumasok na ng kaunti sa bakuran nila. Pag-apak namin sa sementadong bakuran, sabay na napalingon sa amin ang 2 bata. Mapula ang kanilang mga mata at nanlilisik habang nakatingin sa amin. Hindi sila halos kumukurap at walang emosyon ang kanilang mga muka. Mula sa likuran ng 2 bata, biglang sumulpot ang isang napakalaki at itim na aso. Lumakad ito, papalapit sa amin. Huminto ang hayop, inamoy kami at saka umungol ng mababa at nakakatakot. Nagpakita ito ng mga pangil na dilaw at matutulis. Mabuti na lang at may lumabas na tao mula sa mansyon at sinaway niya ang aso. Tumalikod ito at tumakbo ng mabilis hanggang sa tuluyang pumasok sa loob ng mansyon. Ikaw ba si Marga? Naku, salamat naman at dumating kayo na maaga. Halika kayo. Pasok kayo. Huwag kayong matakot sa aso. Ganun lang talaga yon kapag may bagong muka. Sige po, Doña Esmeralda. Tara, doon maupo tayo sa garden. Huwag kayong mahihiya. Sumunod kami sa Donya hanggang sa makarating kami sa may upuan malapit sa swimming pool. Umupo kami mag-ina at naghintay sa anumang sasabihin ng aming amo. Si Doña Esmeralda ay malumanay magsalita, kaya naman medyo hindi ako nailang sa kanya.
Nagpapasalamat nga ako ng lihim dahil mukha naman siyang mabait at marespetong amo. Marga, ang kasama pala namin dito sa bahay ay ang asawa ko, si Lucio. At yan 2 bata na yan na nakikita nyo na lumalangoy. Sila ay mga apo ko. Malilikot ang mga yan, kaya pagpasensyaan nyo na. Huwag nyo na lang silang pansinin. Hayaan nyo lang na maglaro dyan at magkalat. Ako na ang bahala sa kanila. Sige po. O siya, sasabihin ko na sa inyo ang magiging trabaho nyo dito. Wala kayong ibang aasikasuhin dito, kundi yung mga labada lang. Hindi kayo maglilinis. Wala kayong gagawin araw-araw kundi ang maglaba. Kasi yung asawa ko at yung mga apo ko ay masiselan sa tela. Kaya naiipunan kami ng mga labahin. Hindi ko kayang gampanan yun. Maglalaba lang po. Pwede naman po ako maglinis sa loob. O kaya dito sa labas kapag tapos na po ako maglaba. Hindi mo ba narinig ang sinabi ko kanina? Paglalaba lamang ang trabaho niyo dito. Tatandaan niyo yan. At kung kailangan ko man ng katulong para maglinis, sasabihan na lang kita. Ayaw kasi ng asawa ko na may pumapasok na ibang tao sa loob ng mansyon. Ah, ganun po ba? Sige po, tatandaan ko po yan, Doña Esmeralda. Paano naman po ang pagkain? Magluluto po ba ako? Hindi na kailangan. Mahilig akong magluto, kaya ako na ang bahala sa kusina. Ang gagawin niyo lang, kayo na ang bahalang magluto ng inyong makakain. Rarasyonan namin kayo ng mga karne, gulay, at mga groceries. Sige po. Saan po pala ang quarters? At yung labahan po? Doon sa may bandang likod ng mansyon. Nakahiwalay yun dito sa main building. Malapit lang doon sa lalaban nyo. Pero tandaan nyo itong sasabihin ko, ha? May schedule tayo dito. Mula alas 6 ng umaga hanggang alas 5 lang ng hapon kayo pwedeng maglaba at magligpit ng mga labahin. At kapag sumapit na ang alas 5 ng hapon, magsarado na kayo ng quarters nyo. At wag na kayong lalabas. Nagkakaintindihan ba tayo? Bakit po hanggang alas 5 lang? Gusto namin ng katahimikan sa loob ng mansyon kapag gabi. Ayaw naming naaabala ang pahinga ng pamilya. Kaya tatandaan nyo, wag na wag kayong papasok o lalaboy sa loob ng mansyon kung hindi ko kayo tinatawag. Manatili kayo sa quarters nyo. Naiintindihan nyo ba? Opo, naiintindihan po namin. Susunod po kami sa mga pinag-uutos nyo. Mabuti naman kung ganon. Hali kayo. Ihahatid ko na kayo sa quarters nyo para makapag-ayos na kayo ng gamit. Bukas na lang kayo magsimula para makapagpahinga pa kayo. Medyo marami ang naghihintay na labada sa inyong dalawa. Tumalikod na ang donya at sinenyasan kaming sumunod sa kanya sa likod ng mansyon. Nilampasan namin ang swimming pool at yung 2 bata. Nakatingin pa rin sila sa amin. Nakarating kami sa isang maliit na gusaling gawa sa semento. Pero maayos naman ang itsura. Nakahiwalay nga ito sa mansyon na palilibutan ng matatayog na puno ng nyog. Ito ang quarters nyo. May sarili itong banyo at maliit na kusina. At yun naman yung laundry area. Dumiretso na lang kayo dun bukas. Iiwan ko na kayo rito para makapag-ayos. Magpahinga na muna kayo. O siya, sige na. Mauuna na ako. Hindi niya na kami hinintay na makasagot. Mabilis siyang naglakad pabalik sa mansyon. Naiwan kaming 2 sa tapat ng quarters. Dahan-dahan kaming pumasok sa loob. Inilapag ni Dion ang mga gamit namin sa sahig at agad na isinara ang pinto. Nay, ang weird po. Yang ka na naman eh. Aray ko naman, Nay. Ang sakit naman ng batok nyo. Natural, nabatukan kita. Yang dila mo kasi, masyadong madaldal. Nakakahiya sa donya. Baka isipin niya ay masasama tayo at mapangusga. Kararating lang natin dito eh. Weird na kagad ang iniisip mo. Nay, totoo naman po eh. Tumigil ka na sabi. Alam mo kasi,
Sila mayayaman sila. Natural lang na maraming arte at gusto ng privacy. Huwag ka na mag-isip ng kung ano-ano tungkol sa kanila. Kasi masama yun. Saka, mukha namang mabait ang Donya. Saan ka pa makakahanap ng ganitong klase ng trabaho, di ba? Basta, huwag ka lang ang maingay. Mabuti pa ayusin natin itong mga gamit natin. Tignan mo ang kama, kung malambot. Mukhang malambot nga, Nay. Pero amoy alikabok tong bahay. Mabuti pa. Linisan na lang po muna nating mabuti. Dahil sa sinabi ng anak ko, kinuha ko ang ilang dala kong basahan at nagsimulang magpunas ng mga bintana, lamesa at ilang mga kasangkapang naroon. Si Dion naman ay kumuha ng walis tingting para walisin naman ang likod ng mga pinto at ang kisame na puno na ng mga agiw. Habang pinupunasan ko ang ibabaw ng lumang kabinet, may naramdaman ang daliri ko na isang piraso ng papel na nakasipit sa pagitan ng pader at ng likuran ng kabinet. Inakala ko nung una na basura lang ito, pero nang mahila ko ay isa pala itong lumang litrato. Pinagmasdan ko tong mabuti. Isang napakagandang babae ang nasa larawan. Matangos ang ilong niya at maitim ang kanyang buhok na nakalaylay sa kanyang balikat. Pero ang naging kapansin-pansin ay ang kanyang mga mata. Kahit sa litrato lang, parang may kung anong lungkot sa likod ng kanyang mga ngiti. Hindi ko alam kung bakit bigla kong kinabahan habang tinititigan ang babaeng yon. Mukha siyang masaya sa litrato habang nakatayo sa tapat ng mismong mansyong pinagtatrabahuhan namin ngayon. Pero habang pinagmamasdan ko ang kanyang isang kamay na nakahawak sa kanyang tiyan, napansin ko rin ang sugat sa gilid ng kanyang braso. Pahaba ito at tila nakalmot ng isang hayop na may matatalas na kuko. Ang isang kamay naman niya ay may hawak na isang mahabang itak. Agad ko itong itinago sa bulsa ng duster ko. Ayoko tong makita ng anak ko dahil ayokong madagdagan pa ang takot sa isip niya dahil tiyak na maliligalig na naman siya at di matatahimik. Ilang sandali pa ay muling bumalik ang Donya at sinabi na puntahan daw namin ang mga pagkain para sa amin na naroon sa harap ng mansyon at pagtulungan na lang naming buhatin papunta sa aming quarters. Umalis din agad ang matanda pagkasabi nun. Dion anak, halika na rito. Kunin na natin yung mga pagkain sinabi ng Donya. Akala ko ba ihahatid na sa atin mismo yung rasyon? Ano ka ba anak? Hindi ka boss para hatiran ng pagkain. Huwag ka na nga magreklamo dyan. Malay mo marami yun. Kaya nagpapatulong ang Donya. Hindi niya kayang buhatin yun kaya tinawag tayo. Naglakad kami pabalik sa harap ng mansyon. Pagdating namin sa balkon, nakapatong sa isang mahabang lamesang kahoy ang dalawang malalaking basket at isang bakal na kaldero. Wala ang Donya sa paligid. Wow! Ang dami nga nito, Nay. Puro nga mga dilata. Tapos may bigas. Tapos may prutas pa. Ayos naman pala sila eh. Ang dami talaga nito. At saka, mukhang mga imported tong mga dilata. Hindi to yung tulad ng panindang dilata na inilalako sa sari-sari store. Parang masasarap lahat. Sabi ko naman sa'yo, di ba? Hindi tayo magugutom dito. Sigurado nang kakainin natin araw-araw, kaya magpasalamat ka. Sige na, tara na. At bilisan na natin. Madami pa tayong aayusin at lilinisin sa quarters. Sige na anak, yung kaldero na lang muna ang buhatin mo at ako na tong mga basket. Babalikan ko na lang mamaya tong isa pa. Sige po, Nay. Binuhat ni Dion ang kaldero. Hindi pa siya nakakadalawang hakbang ay bigla siyang huminto. Inilapit niya ang ilong sa takip. Nay, ano ba itong niluto ng Donya? Ang lansa naman po ng amoy. Malansa? Baka naman isda. Akin na nga, aamuin ko.
Inilapit ko din ang ilong ko sa kaldero. Tama nga si Dion. Amoy malansa ito. Nandi ako makontento. Dahan-dahan kong inangat ang takip ng kaldero. Sumilip ako. Sa loob ay may malalaking hiwa ng karne na nakalubog sa mapulang sabaw. Walang gulay o kahit na anong ibang sahog. Purong karne lang at namumuong mapulang likido. Naisip ko ay ibang bersyon ng dinuguan ito na hindi pa gaanong naluto. Kahit ako mismo ay muntik ng maduwal sa amoy. Karne ata ito ng baka, anak. Karne ng baka, Nay. Eh bakit kaya hilaw pa na ibinigay sa atin? Saka mukhang di na po sariwa. Hindi naman siguro talagang hilaw. Baka ganyan lang talaga kumain ng mga mayayaman. Hindi masyadong niluluto ang karne para malambot kainin. Hindi naman ako mayaman kaya hindi ko yung kakainin, Nay. Mamaya sumakit pa ang tiyan ko dyan eh. Huwag ka nga maingay. Nakakahiya sa Donya kapag narinig ka. Mabuti pa, ay pakuluan na lang natin mamaya sa quarters. Ikaw huwag kang maarte sa grasya, anak. Sige na, lakad na. At nang matapos na natin ang mga gagawin natin at na makapagpahinga na. Hindi na kumibo si Dion. Pero halata sa mukha niya ang matinding pagkadismaya at minsang napapasimangot kapag nalalanghap ang amoy ng kaldero. Naglakad na kami pabalik sa quarters. Pagdating namin sa loob ng quarters, hindi ko na hinubad ang suot kong tsinelas at agad akong dumiretso sa maliit na kusina. Kinuha ko ang kaldero sa anak ko at agad na isinalang ito sa kalan. Gusto ko sanang ayusin ang pagluluto nito dahil sayang. Lumipas ang ilang minuto, nagsimula ng mag-ingay ang takip ng kaldero. Doon na, mas umalingasaw ang isang napakabaho at masangsang na amoy. Hindi ito amoy ng nasisirang karne. Iba ito. Malansa. Sobra talagang lansa. Nay, ang baho po talaga. Dali-dali kong kinuha ang sandok at dahan-dahang inangat ang takip. Pagbukas ko, lalong umalingasaw ang mabahong amoy na halos magpaiyak sa akin. Pagtingin ko sa loob, nagkulay itim na ang sabaw na kanina ay mapula. At doon sa gitna ng kumukulong tubig, may lumutang na isang mahabang buto. Pero bago ko pa mausisa kung ano yun, narinig naming tumatawag sa labas ang Donya. Bitbit nito ang basket na naiwan pa namin sa labas. Donya Esmeralda, nako, hindi na po kayo dapat nagdala niyan dito. Babalik naman po kami doon. Okay lang. Binitbit ko na at talagang dito rin naman ang punta ko. Kinuha nyo kasi pati yung kaldero na may lamang pagkain ng aso ko. Oo, pagkain ng aso? Pagkain po ng aso yung nasa kaldero? Oo. Nasaan ba? Naku, isinalang ko po, pasensya na po kayo. Napagkamali ko pong pagkain namin. Sorry po. Ibabalik ko na lang po, dadaling ko na lang po ulit doon. Hindi na. Ibigay mo na lang sa akin at ako na magdadala. At ako din naman na magpapakain ng mga aso. Pasensya na po talaga. Isinalang ko na po kaagad eh. Akala ko po kasi ulam namin yun. Eto po, dahan-dahan lang po at mainit. Pakuluan nyo na lang po ulit para po sa aso nyo. Sige. Mabuti na rin at pinakuluan mo. Mas gusto ng aso ko mainit-init pa na laman bago niya kainin. Siya nga pala. Yang mga dilata na lang muna ang ulamin nyo ngayong umaga sa kamamayang tanghali. Yung nagdi-deliver kasi ng sariwang karne, mga gulay dito, tuwing hapon pa ang dating. Opo, salamat po ah. Ang dami po nitong pagkain. Sige lang, walang anuman. Pasensya na po ulit sa pagkakamali. Sige na, mauuna na ako. Marami pa akong dapat na ihanda sa loob ng mansyon. Binitbit na ng Donya ang kalderong mabaho. Pinanood namin siya habang naglalakad palayo. Kahit mainit pa yon, parang wala lang sa kanya at pati yung masangsang na amoy, para bang baliwala lang. Nang wala na siya,
isinarado ko na ang quarters. Lumipas ang maghapon nang walang masyadong nangyari. Naglinis at nag-ayos lang kami. Sinikap namin ng anak ko na linisin ng maigi ang quarters para mawala ang natirang baho ng kaldero. Inilabas ko ang mga gamit namin at inayos na ito sa kabinet. Napatigil ako nang mahawakan ko ang isang matigas na bagay sa ilalim ng mga t-shirt ni Dion. Nang ilabas ko ito, nakita ko ang kwintas na dating pagmamay-ari ng asawa ko. May pendant itong isang itim na bato na nakabalot sa tanso. Ito ay ang mutya ng linta. Mula nang mamatay ang asawa ko na isang albularyo, pinagbawalan ko na si Dion na suotin o kahit hawakan man lang ang kwintas na ito dahil ayoko nang maalala ang masamang nangyari sa aking asawa at ayokong magaya ang anak ko sa tatay niya. Albularyo ang asawa ko nung nabubuhay pa siya at ang mutyang ito ang pinaka-importante niyang gamit na kinatatakutan daw ng mga aswang at mga masasamang elemento. Noong namatay siya, itinago ko ito dahil ang gusto ko para sa anak ko ay makapagtapos ng pag-aaral at magkaroon ng disenteng trabaho balang araw. Ayokong sundan ni Dion ang yapak ng tatay niya na nabuhay sa pakikipagbakbakan sa mga hindi nakikitang nilalang. Para sa akin, peligro lamang ang hatid ng ganong klaseng buhay. Hinarap ko si Dion at ipinakita sa kanya ang kwintas. Imbis na matakot, nakatingin lang siya ng diretso sa bato. Dion, ano to? Bakit may sinama tong kwintas ng tatay mo? Akala ko ba malinaw na ang usapan natin tungkol dito? Ang sabi ko sa'yo, itapon na natin to kaya iwan na lamang dun sa lumang baul. Nay naman, huwag niyo munang kunin sa akin yan. Isinama ko talaga yan para maging proteksyon natin. Saka hindi ko naman basta-basta itatapon yan o iiwan na lang dun sa bahay kasi nga po, ala-ala po ni tatay yan eh. Hindi ko po magagawang baliwalain at lapas tanganin ng mga bagay na mahalaga sa kanya nung nabubuhay pa po siya. Proteksyon? Hindi natin kailangan ng proteksyon. Dahil ang kailangan mo libro at ballpen para sa pag-aaral mo. Hindi ang itim na bato na to. Alam mong ayaw na ayaw kong naaalala ang trabaho ng tatay mo, di ba? Namatay siya sa hirap at peligro dahil sa pagiging albularyo niya. At ayokong matulad ka sa kanya. Nay, hayaan niyo na lang po kung magmay-ari ng bagay nito. Promise po, kapalit po nito, mag-aaral po ako mabuti. Hindi ko po susundan ang yapak ng tatay ko. Ang gusto ko lang naman po, ingatan ang mga gamit niya dahil kapag nakikita ko po ang mga yan, parang kasama ko na din po siya. Sige na. Itabi mo na yan. Pero Dion, makinig ka. Iba yung pag-iingat ang kailangan natin. Itago mo yan sa ilalim ng mga damit mo. Ayokong makita na suot mo yan o ilalantad lalo na kapag lalabas ka. Ayoko maginala ang donya. Baka mamaya isipin niya na mga mangkukulam tayo dahil dyan. Ang kailangan natin ay trabaho, hindi gulo. Opo, Nay. Akin na po to at itatago ko na po. Saka pangako po, hindi ko po to susuotin tulad po ng bili nyo. Mabuti. O sige na. Ayusin mo na ang higaan natin at na makapagpahinga na tayo kahit sandali lang. Matapos itago ang kwintas sa pinakailalim ng kabinet, inayos niya na ang higaan. Humiga kaming dalawa sa itaas at ako naman sa pinakababa ng double deck. Kahit pagod na ang anak ko, narinig ko ang malalim niyang paghinga. Matapos ang halos 1 oras, ay bumangon ako at muling itinuloy ang pag-aayos. Hinayaan ko na lamang ang anak ko na makatulog. 5:00 ng hapon ay naglock na rin ako ng pinto gaya ng bilin ng donya. Isinarado ko na rin ang mga bintana at nagsimulang maghanda ng hapunan namin. Nang matapos
ay kumain na kami. Wala kaming masyadong pinag-uusapan ni Dion. Humiga na rin kami ng anak ko matapos ang hapunan at natulog ng maaga. Nagising ako ng alas 4 ng madaling araw. Madilim-dilim pa ang paligid. Matapos makapag-agahan, saktong alas 6 ng umaga kami nagpunta sa labahan. Pagdating namin doon, muntik na akong mapaupo sa simento sa gulat. Nakita ko kasi ang nakatambak na isang bundok ng mga damit. Isang higanting bunton ito na halos kasing taas ni Dion. Nilapitan ko ang bunton at nagsimulang humila ng mga piraso para ihiwalay ang puti at dikolor. Habang hinihila ko ang mga tela, napansin ko ang iba't ibang klase nito. May mga barong, duster, mga damit pambata, at mas nakapagtataka, may mga uniforme rin ng security guard na may mga badge pa at mga neon na vest na suot ng mga construction worker. Nay, seryoso po ba to? Ang dami po nito ah. Bakit ang daming damit dito na hindi naman sa kanila? Mukhang sa ibang tao tong mga to eh. Dati bang guard yung asawa ni Doña Esmeralda? Huwag mo nang pansinin yan. Ang trabaho natin dito ay labhanan lahat ng mga to. Yun ang pinunta natin dito at hindi ang mag-usisa. Sige na, punuin mo ni washing machine at isunod mo nilagyan tong mga batya dahil kukusutin ko tong may mga mansya. Pero Nay, tignan niyo naman kasi tong tumpok na to. Halos hindi na po natin makita yung dulo ng labahan sa dami. Diba? 4 lang naman silang nakatira sa mansyon. Bakit parang buong barangay itong labada natin? Ano ka ba? Baka naman ang tagal na nitong hindi nalalaban. Okay naman eh. Sadyang mapag-ipon lang sila ng mga damit. Ay naku, sige na nga Dion. Punuin mo na yan para makapag-umpisa na tayo. Opo, eto na nga po eh. Pinupuno ko na nga po itong washing machine. Oh, at ano naman yung tinatawa-tawa mo? Wala po, Nay. Nalala ko lang po yung sinabi ni Doña Esmeralda na maglalaban lang po tayo dito. Akala ko naman po petiks lang po yung trabaho nyo rito. Yung pala ay talagang bubunuin po natin ng ilang araw tong labahan. Sa tingin niyo po ba matatapos natin to bago matapos ang 1 linggo? Kung hindi ka puro dada at tutulungan mo ako ng maayos, matatapos natin to. Kayang-kaya yan. Opo, Nay. Tutulungan ko po kayo. Huwag po kayong mag-alala. O siya, sige na. Lagyan mo na ng sabon yung washing machine at ibabad na muna natin tong ibang mga damit. Tapos yung ibang medyo malilinis, laban mo na. Isalang mo na dyan sa washing machine. Sige po, ito po isasalang ko na po tong unang batch. Pero Nay, kapag napagod na po kayo, magsabi lang po kayo ah. Ako na po magkukusot ng ibang mabibigat na pantalon. Nako, wag na. Ako nang bahala. Sige na, kumilos na tayo. Nagsimula na akong kumilos habang binabasa ko ang mga damit. Ang tubig sa palanggana ay unti-unting nagkukulay rosas. Ang mantsang kulay kalawang ay tila nabubuhay kapag nababasa. Naglalabas ng malansang amoy na humahalo sa amoy ng sabon. Ganun pa man, binaliwala ko na lamang yon at binilisan namin ang galaw. Samantala, matapos ang ilang oras na walang tigil na pagsabon at pagbanlaw, naramdaman ko ang unti-unting paninigas ng aking bewang at ang pangingirot ng aking likod. Tuwing tatayo ako para mag-inat, ay parang may tumutunog na buto sa katawan ko. Halos kalahati pa lang ng bundok ng damit ang nababawasan namin. Nay, pahinga na muna tayo kahit ilang minuto lang. Masakit na po ang balikat ko eh. Sige, magpahinga ka muna at magpunta sa quarters. Maganda ka ng merienda natin dalawa. Eksaktong paglabas ng anak ko para sundin ang aking utos, narinig ko ang mga yabag na papasok. Si Doña Esmeralda ang pumasok. Marahan siyang lumapit sa akin. Ang kanyang mga mata ay dumako sa mga natapos na naming mga labahin. Kumusta ang trabaho, Marga? Nakita ko. Marami-rami na rin kayong natatapos. Opo, Donya. Pero marami pa po kaming lalaban eh.
Medyo marami pala talaga tong naipon nyo. Pero wag po kayong mag-alala. Kakayanin naman po naming tapusin siguro ang mga to hanggang bukas. Hindi niyo naman kailangan magmadali. Ang kailangan ay trabahong pulido. Marga, ayusin mo ang pagkukuskos at ayoko na may naiiwang mga mantsa. Lalo na yung mga damit na pambata. Pakilinisan mo ng maigi. Gusto ko ay maging amoy malinis ang mga yan. Opo, sisiguraduhin ko po matatanggalan lahat. Pati na po yung mga nanigas naman siya. Mabuti naman. O sige na, iiwan na kita. Tinalikuran na ako ng Donya at naglakad na siya palabas ng labahan. Pagdating ng anak ko, nagmerienda na kaming dalawa at saka muling ipinagpatuloy ang paglalaba. Ngunit habang nagkukusot ako, napansin kong may kakaiba sa anak ko. Malikot ang kanyang mga mata at para bang tuliro. Tinanong ko siya kung okay lang ba siya, pero ang sabi naman niya pagod lang siya. Kaya naman nagdesisyon akong di na muna tapusin ang ibang labahin. Binanlawan na lang namin ang lahat ng natapos at saka ito isinampay sa likod ng bahay. Pagdating ng hapon, dahil sa tindi ng sikat ng araw at sa tulong ng hangin, mabilis na natuyo ang mga damit. Maingat naming tiniklop ito ni Dion. Pinagbukod-bukod namin ang damit ng mga matatanda at yung pambata. Pagkatapos ay isinilansan namin sa dalawang malaking basket na yari sa ratan. Dion, dito ka na lang muna. Ako na maghahatid dito sa loob. Sige po, Nay. Pero tutulungan ko na po kayong dalhin to sa harap po ng mansyon. Sumang-ayon ako sa anak ko. Binuhat namin ang mabigat na basket at naglakad patungo sa harap ng mansyon. Kumatok ako ng 3 beses. Ilang sandali lang ay bumukas ito at bumungad si Doña Esmeralda. Donya, heto na po ang mga natuyo at natiklop na damit. Mabuti naman. Sige, pasok kayo. Dali niyo ang mga yan diretso sa ikalawang palapag sa kwarto ng asawa ko. Doon yon sa itaas sa dulo ng pasilyo. Pumasok ako sa loob ng mansyon at naiwan ang anak ko sa labas ng pinto. Pag-apa ko pa lang sa loob, napansin ko na agad yung mga makakapal na kortinang may telang velvet na kulay itim. Ito ang nagbibigay dilim sa loob ng mansyon. Nanuot din sa ilong ko ang amoy ng insenso na hinaluan ng kung anong kemikal. Dahan-dahan akong umakyat sa malapad na hagdan. Pagdating ko sa itaas, tinahak ko ang pahabang pasilyo. Sa mga dingding ay nakasabit ang mga dambuhalang portrait ng iba't ibang tao. Nangilabot ako ng kaunti dahil pakiramdam ko ay sinusundan ako ng tingin ng mga ito habang ako ay naglalakad. Hanggang sa makarating ako sa dulo at dahan-dahang itinulak ang pintong itinuro ng Donya. Pagpasok ko sa loob, may nakita akong malaking kabinet na salamin na may ilaw sa loob. Parang isang museo, pero imbis na mga mamahaling antik o mamahaling collector items ang nakalagay, ay puro damit ang nakasabit doon. Malilinis, planchado at maayos na nakadisplay. Lumapit ako sa kabinet at tinitigan ang ilang gamit na naroon. Sino ka? Sino ka? Naku, patawad po. Hindi ko po sinasadyang magulat. Halos mapatalon ako sa gulat at lumingon. Mula sa kung saang sulok, dahan-dahang lumitaw ang isang lalaking nakasakay sa wheelchair. Ito siguro yung si Don Lucio. Nagulat ako dahil hindi siya matanda na tulad ni Doña Esmeralda. Mukhang nasa 40 anyos pa lamang siya. Matikas ang pangangatawan sa itaas na bahagi, pero ang mga binti ay tila tuyot at walang buhay. Isa siyang lumpo. Ako nga ito. Pasensya na po talaga, Don Lucio. Pero si Doña Esmeralda po nagpakit sa akin dito para ihatid po itong mga damit na nilaban ko. Ako po si Marga, ang labandera. Marga, ikaw yung bagong labandera namin.
Pero bakit ka nagtatagal sa kwarto na to? Gayong ang utos sa'yo ay ihatid lang ang mga damit dito. Binubusisi mo ang kwarto ko eh. Sige na, ilapag mo na yan at lumabas ka na ngayon din. Sorry po. Nagandahan lang po ako sa pagkakadisplay. Hindi ko po alam na bawal tignan. Ito po ilalapag ko na lang po rito sa sahig, sa tabi po ng mesa nyo. Sandali. Sigurado ka bang malinis sa mga yan? Ayoko na may natitirang amoy o kung anuman sa mga damit na yan. Oo po. Malinis po ang mga yan. Bakit nanginginig ang boses mo? Natatakot ka ba sa akin? Hindi naman po, Don Lucio. Ano lang po, medyo kinakabahan lang po ng konti. Huwag kang matakot. Pasensya ka na kung may mga nasabi ako. Wala po yun. Karapatan niyo naman po magtanong eh. Pero, curious lang po ko. Saan po galing ang mga damit na yan? Saka bakit po dinidisplay ng ganyan? Ang ganda po ng pinagawa niyong lagayan ng mga lumang damit. Koleksyon ng mga yan. Pero wag mo nang tanungin kung bakit nangungulekta ang donya ng mga ganyang gamit. Sige na, makakalabas ka na. Napayuko ako sa sinabing yon. Nang doon, alam kong mali na mag-usisa. Pero hindi ko lang naman napigilan ang sarili ko. Pagkalapag ko ng mga basket, naglakad na ako palabas ng kwarto. Pero bago ko maisarang muli ang pintuan, napasulyap ako sa pinakagitna ng kabinet. Nakita ko doon yung damit ng babaeng nasa larawan. Agad ko nang isinarado ang pinto at mabilis na naglakad sa pasilyo hanggang sa makababa ng hagdan. Lumabas ako ng mansyon at agad kong hinila si Dion pabalik sa aming kwarto. Habang nagpapahinga ko, tumatakbo ang isip ko. Hindi ako makapaniwala na yung asawa ng Donya ay di hamak na mas bata ng halos 20 taon sa kanya. Nay, anong nangyari? Bakit po namumutla kayo? Wala. Napagod lang ako. Kailangan ko na magpahinga. Sigurado po ba kayo? Oo nga, ayos lang ako anak. Huwag mo na akong alalahanin. Sige po. Magsasara na nga lang po ako ng mga bintana at pinto para hindi tayo malagot sa Donya. Mabuti pa nga anak. Sige na, gawin mo na. At ako may higa muna. Masakit talaga mga kasukasuan at buto-buto ko. Ganito yata talaga kapag tumatanda na. Naglakad na si Dion palapit sa mga bintana. Agad niyang isinarado ang mga ito at inilak. Gayun din ang pinto. Ilang sandali pa ay sumapit na ang gabi. Maagang nagpahinga ang anak ko. Ako naman ay nakahiga na rin. Pero nanatiling dilat ang aking mga mata. Hindi maalis sa isip ko yung mga damit na nakita ko sa kwarto ni Don Lucio. Tapos ay inilabas ko ang larawan na napulot ko. Kamukhang kamukha talaga nito yung isang damit na nakadisplay sa pinakagitna. Nang matapos ay muli ko itong itinago sa ilalim ng aking unan. Mag-aalauna na ng madaling araw. May biglang bumasag sa katahimikan. Isang malakas na sigaw ng isang bata o binatilyong lalaki ang aking narinig. Napabangon ako sa higaan at nakiramdam. Hindi ko pa naririnig ang boses ng mga apo ni Donya. Kaya naman hindi ako sigurado kung sila ba yun, pero ang iyak ay punong-puno ng takot. Nay, bakit po gising pa po kayo? Nagulat ako nang biglang magsalita si Dion. Nakita ko siyang nakatingin sa akin at nakadungaw mula sa itaas ng double deck. Inaatake na naman ako ng insomnia ko anak. Kaya hindi na naman ako makatulog. Yan po kasi. Sabi ko sa inyo, gatas ang inumin nyo bago kayo matulog, hindi kape. Ngunit bago pa man ako makasagot sa biro ng anak ko, muling umalingaw-ngaw ang isang sigaw. Sa pagkakataong ito, mas malakas, mas mahaba at puno ng matinding pagdurusa. Biglang napatalon pababa ng kama si Dion at mabilis na tumabi sa akin. Hala Nay, ano po yun? May sumisigaw ba? Oo anak,
Kanina pa nga yan eh. Pero baka yung mga bata sa mansyon yun. Baka may masakit sa kanila kaya umiiyak at sumisigaw. Matapos kong sabihin yon, ay biglang may narinig kaming isang malakas at mahabang alulong ng aso. Nay, ano yun? Bakit ganyan umalulong yung aso nila? Nakakatakot naman. Ano ka ba? Huwag ka matakot. Aso lang yun eh. Siguro kaya umaalulong. Nakakita ng pusa o kaya naman nagugutom. O baka may nakikita siyang kung ano sa dilim na kinakatakutan niya. Tulad po ba ng multo? Di ba ganun yun? Kapag nakakakita ng multo ang isang aso, umaalulong siya ng ganyan. O kaya naman, may mamamatay. Hindi naman siguro. Sa palagay ko ang totoong dahilan niyan kung bakit siya umaalulong ay baka naririnig niya yung sigaw kanina. Ang mga aso kasi malakas ang pandinig ng mga yan. Saka, malakas ang pakiramdam. Baka siguro naaawa siya dun sa bata sa mansyon. Sayang lang kasi at hindi tayo pinapayagan lumabas. Ay naku, hayaan mo na nga. Mabuti pa'y matulog na lang tayo ulit. Huwag nang kung ano-anong iniisip natin. Ngunit dahil sa walang tigil na pag-alulong, hindi na rin kami nakatiis. Hindi kami bumalik sa higaan para muling matulog. Bagkus, lumapit kami ng dahan-dahan sa bintana ng quarters. Binuksan ko ito ng kaunti. Sapat lang para makasilip kami sa labas. Ngunit dahil sa sobrang dilim ng bakuran, wala kaming maaninag sa paligid. Nang huminto ang alulong, may pumalit na ibang tunog. Isang mababa at malalim na ungol, tapos sinundan ng tunog na parang may ninangasab na matigas na bagay. Parang may ngumunguya ng buto sa dilim at sa palagay ko ay nasa malapit lang sa amin. Yan, Nay. Sa palagay niyo po ba ay normal pa ang naririnig natin? Parang may kumakain po sa labas. Huwag ka maingay, anak. Pakinggan natin na maigi. Hindi ko din alam kung ano yun. Baka pinapakain nila yung aso. Nagpapakain po sila ng aso ng ganitong oras. Maya-maya pa, tumahimik. Ang kaninang tunog ng pagnasab ay biglang naputol. Pero lumipas ang ilang segundo, napalitan ito ng isang mababa at matapang na angin ng aso. Parang nagbabanta ito at puno ng bagsik. Kasabay nito ay ang tunog ng mga kuko na kumakalmot sa lupa. Pakiramdam ko ay malapit na malapit lang yun sa amin. Kaya naman, mabilis ko nang isinarado ang bintana. Ama na, huwag na tayong tumingin. Matulog na tayo, Dion. Matulog? Sa palagay niyo po ba makakatulog tayo ng ganun-ganun lang? Matapos nating marinig ang mga kakaibang tunog na yun, Nay. Diyos ko, ano po ba talaga ang nangyayari? Sabi nang tumigil ka na eh. Humiga ka na rito sa tabi ko, dalian mo. Magdasal na lang tayo para hindi tayo nakakarinig ng kung ano-ano. Walang nagawa si Dion kundi ang sumunod. Naiga siya sa tabi ko at pinilit naming makatulog. Pagsapit ng umaga, parang walang nangyari sa paligid. Maaliwalas ang sikat ng araw at tahimik ang bakuran ng mansyon. Pero bago pa kami lumabas ng quarters para maglaba, maigpit kong hinawakan ang balikat ni Dion. Anak, wag na wag mong babanggitin sa Donya tungkol sa narinig natin, ha? Magkunwari na lang tayong walang narinig. Bakit, Nay? Bakit kailangan maglihim tayo? Hindi ba't mas magandang malaman nila to para makapagtanong tayo kung ano ba talaga ang nangyari? Wag na, anak. Kung ano man ang ginagawa nila, hayaan na lang natin. Bahala po kayo kung yan po ang gusto nyo. Bumalik kami sa labahan para ituloy ang mga natitirang damit. Habang nagpupuno ng tubig sa washing machine si Dion, bigla siyang lumapit sa tambak ng mga labahin. Napakunot ang kanyang noo habang tinitignan ang isang piraso ng damit na nasa tuktok. Nay, bakit nahaluan ng dekolor na damit itong mga puti? Hindi ba't inayos ko na po ito kahapon at pinag-iwaiwalay ko na po ang mga puti at dekolor? Eh baka bago lang yan. Sa bagay, tama po kayo, Nay, baka bago nga.
Pinagmasdan ko ang anak ko. Nakatitig pa din siya sa damit na yon hanggang sa hindi na siya nakatiis. Lumapit siya dito at marahan niyang dinampot. Nagtataka ang kanyang muka at nakita kong nanulis ang kanyang mga labi. Bakit yun, anak? Nay, tignan niyo po tong jersey, oh. Kamukha nun sa akin. Uniform po namin sa basketball to, Nay, nung sumali po ako ng liga. Aba, oo nga, no? Kamukha nga. Hindi lang po kamukha, Nay. Jersey po to ni Sunny Boy, eh. Tignan niyo po ang likod. Nandito po ang apelido niya. De Gracia. Ano? Paano naman yan magiging kay Sunny Boy, anak? Ang layo ng bahay natin dito. Imposibleng mapunta rito ang damit ng kalaro mo. Baka naman, kapangalan lang o baka nagkataon lang na De Gracia ang apelido. Yun na nga po yung pinagtataka ko, Nay, eh. Bakit nandito to? Iba na talaga ang pakiramdam ko sa bahay na to, Nay. May kakaiba talaga nangyayari. At sigurado ako na hindi yun mabuti. Nay, umalis na tayo dito ngayon na. Sige na po, please. Pero anak, pangatlong araw pa lang natin dito. Aalis na kagad tayo. Saka, wala namang masamang nangyayari sa atin dito eh. Hihintayin pa po ba natin, Nay, na may masamang mangyari sa atin? Nay, baka magsisi po tayo kapag huli na. Hindi naman siguro, anak. Sayang naman yung mga benefits at offer na magaganda para sa atin dito. Malaki ang sahod dito, anak. Sa kagalante ang boss natin. Makakaipon tayo kagad. At higit sa lahat, makakapag-aral ka. Nay, walang sayang. Kaligtasan po natin ang dapat nating unahin. Kahit gaano kalaki ang pera, hindi mabibili niya ng buhay natin, Nay. Umalis na po tayo rito. Mag-working student po ako. Kukuha po ako ng scholarship. Igagapang ko po ang pag-aaral ko, Nay. Basta't makaalis lang po tayo sa lugar na to. Pero anak, paano tayo aalis? Magpapaalam ba tayo sa Donya? Baka hindi tayo payagan, lalo na marami tayong hindi natatapos na labada. Magagalit sa atin yun. Hindi tayo magpapaalam, na itatakas po tayo. Kapag nagpaalam po tayo, baka hindi na po tayo makalabas ng buhay sa gate na yan. Mamaya kukuha po tayo ng tiyempo. Kapag oras na ng hapunan nila at lahat ay nasa loob na ng mansyon, dahan-dahan po tayong lalabas ng quarters. Eh paano, anak? Kung di tayo makalabas? Makakalabas po tayo, Nay. Suot ko po ang kwintas si tatay. Ano ka mo? Suot mo ang kwintas ng tatay mo. Hindi ba't sinabi ko sa'yo na itago mo lang yan? Hindi ko sinabing isuot mo yan. Bakit ba ang tigas-tigas sa ulo mo? Nay, makinig naman po kayo sa akin, oh. Kagabi pa po ito umiinit, eh. Para bang may gusto pong sabihin sa akin. At kanina nung nakita ko po yung jersey ni Sunny Boy, lalo po itong uminit. Poprotektahan po tayo nito, Nay. Katulad po ng pagprotekta sa atin ni tatay noon. Napahinto ako sa sinabi sa akin ni Dion. Nakita ko ang determinasyon sa kanyang mga mata. Ang galit ay napalitan ng pangamba. Hinawakan ko ang kanyang kwintas at ramdam ko nga ang init na nanggagaling mula doon. Sige, anak. Naniniwala na ako sa'yo. Kung yan ang nararamdaman mo at yan ang sabi ng proteksyon ng tatay mo, hindi na ako makikipagtalo pa. Tama ka. Mas mahalaga ang buhay natin kaysa sa anumang kikitain dito. Salamat, Nay. Akala ko po, pipilitin niyo pa rin po na manatili tayo rito, eh. Huwag kayong mag-alala. Hindi tayo pababayaan ng mutya. Sige, anak. Kung ganun, ay tapusin na lang natin itong labahan natin na to. Para hindi tayo paghinalaan ng Donya. Mamaya, kukuha tayo ng tiyempo at aalis na tayo rito. Aalis? Sinong aalis? Parang tumigil ang mundo nang marinig ko ang boses ni Doña Esmeralda. Dahan-dahan kaming lumingon ni Dion at doon sa may pintuan ng labahan, nakatayo ang Donya. Nakapamewang siya at matalim ang mga titig sa amin. Wala na ang mapagkunwaring ngiti niya nung isang araw. Naniningkit ang kanyang mga mata sa galit at pagdududa. Naku, Donya, ang ibig po namin sabihin ni Dion, aalisin na po namin itong mga mantsa. Sabi ko po sa anak ko,
Kailangan maalis lahat ng dumi rito para malinis. Yun po ang pinag-uusapan namin kanina. Di ba, Dion? Opo. Opo, Donya. Huwag niyo na akong pinagloloko. Malinaw ang pandinig ko. Plano niyong lumayas nang walang paalam, hindi ba? Hindi po, nagbibiroan lang po kami ng nanay ko. Hindi po kami aalis. Manahimik ka. Makinig kayong dalawa. Sa bansyong ito, may kaayusan tayong sinusunod. Kung balak niyo talagang umalis, magpaalam kayo ng maayos. Hindi yung lalayas kayo na para bang mga magdanakaw. Dahil kung gagawin niyo yan, hindi ko kayo mapapatawad. Ang ayoko sa lahat ay yung tinatarantado ko sa sarili kong bakuran. Pasensya na po kayo, Donya. Hindi naman po namin balak gumawa ng gulo. Dapat lang. Dahil alam niyo ba, kung ano ang nangyayari sa mga taong umaalis dito na walang paalam? Yung mga bastos at walang utang na loob? Ano po? Ano po nangyayari sa kanila? Simple lang. Nagiging hapunan na namin sila. Ano po? Ano pong hapunan? Hindi ko sasagutin ang tanong mo. Basta't sinasabi ko, pag-isipan ninyong mabuti ang bawat gagawin ninyo. Naging mabait ako sa inyo. Binigyan ko kayo ng pagkain at nangako ko na pag-aaralin ko ang anak mo sa isang magandang eskwelahan. Kaya huwag niyo akong subukan traidorin. Dahil hindi niyo magugustuhan ang gagawin ko sa inyo. Ituloy niyo na ang labada. At isa pa, manahimik kayo. Sundin niyo lang ako at walang mangyayaring masama sa inyo. Opo, susundin po namin kayo, Doña Esmeralda. Pasensya na po, hindi na po mauulit. Umalis na ang Donya. Naiwan kaming dalawa ng anak ko sa laundry area. Doon biglang nanghina ang tuhod ko. Nanginginig ako sa takot, pero si Dion, nakita kong nagpupuyos sa galit. Nay, nakita niyo na? Narinig niyo ba yung sinabi niya? Ginawa niyang hapunan yung mga nagiging tauhan nila. Tama yung chismis. Tama, Nay. Yun ang nangyari sa mga tao na di na nakakabalik sa kanilang mga bahay. Paano na tayo? Paano na tayo ngayon, Nay? Hindi ko alam. Hindi ko alam ang gagawin ko. Akala ko kasi chismis lang yun eh. Kasalanan mo, Nay eh. Kasalanan mo. Ngayon pinagbantaan na nila tayo. Bakit ba kasi hindi ka nakinig sa akin eh? Sabi ko wag na tayong pumunta rito sa San Cristobal eh. O ito ngayon. Bilanggo na tayo dito, Nay. Sorry anak, sorry. Hindi ko ginustong mangyari to. Pero siguro nga, mas mabuting sundin na lang natin siya. Sabi niya di ba hindi niya tayo sasaktan. Basta't, wag lang tayong maging pasaway. Sinungaling siya, Nay. Huwag tayo maniniwala sa mga sinasabi niya. Mukhang tuso, matandang yun. Mag-iingat tayo sa kanya. Parang wala siyang gagawing maganda eh. Sa kami napansin ba kayo sa kanya, Nay? Napansin? Wala naman. Hindi niya napansin. Kasi takot kayong tignan siya kanina. Pero ako, nakikitang-kita ko. Nag-iba ang mukha niya. Parang bumata ng konti ang itsura niya. Bumata siya? Sigurado ka? Baka naman naka-makeup lang siya. Hindi, Nay. Yung matandang kausap natin yung isang araw at kahapon, yun ang dating mukha niya. Pero ngayon parang bumata siya ng 10 taon. Nabawasan yung wrinkles niya, saka umitim ng bahagya ang buhok niya. Hindi ko napansin yun na. Pero hayaan mo na. Makikita ko naman yun mamaya kapag nagatid ako ng mga tuyong damit. Mag-iingat po kayo dun sa loob na ya. Hindi pa natin alam kung anong klaseng demonyo sila. Tumango ako kay Dion at pilit na itinago ang takot at kaba na nararamdaman ko. Pinilit kong ipakita sa kanya na matatag ako para hindi siya panghinaan ng loob. Ipinagpatuloy na namin ang paglalaba. Pagdating ng hapon, tulad ng dati, mabilis na natuyo ang mga sinampay dahil sa tindi ng sikat ng araw sa bakuran. Habang nagtitiklop ako, hindi mawala sa isip ko ang banta ni Doña Esmeralda. Nanginginig ang mga kamay ko
habang inaayos ang mga ito sa basket. Tapos ay pinagtulungan na namin ito ni Dion na dalhin sa labas ng mansyon. Nay, siguraduhin niyo po lalabas po kayo kagad ah. Maghihintay po ako sa inyo dito. Tumango lang ako at huminga ng malalim. Kumatok ako sa mansyon at agad naman akong pinagbuksan ng donya. Agad niya akong pinapasok sa loob at nagbilin na ilapag na lamang ang mga labahin sa loob ng silid at kagad na lumabas. Sumang-ayon na lang ako sa kanya. Tapos ay pumasok na ako sa loob. Tulad ng dati, sinalubong ako ng pamilyar na amoy. Amoy malansa na parabang pinagtatakpan lang sa amoy ng insenso. Dumiretso na ako sa ikalawang palapag doon sa silid ni Don Lucio. Gaya ng dati, medyo madilim ang pasilyo. Tapos nakadagdag pa sa takot yung malalaking portrait sa dingding. Pagbukas ko ng pinto, nakita ko agad ang malaking cabinet na salamin. Nakita ko yung mga damit na nilabhan ko at maayos na yung nakadisplay doon. Nakahanger sila na parabang ayos ng mga ibinibentang damit sa mall. Maayos ka talaga maglaba, Marga. Don Lucio, Bakit parang takot na takot ka? Nanginginig ang katawan mo ah. Hindi naman ako nangangagat ah. hindi naman po ako natatakot, Don Lucio. Medyo pagod lang po. Sige po, aalis na po ako. Sandali lang. Huwag ka munang umalis. May sasabihin pa ako sa'yo. Ano po yun, Don Lucio? Mukhang galit na galit sa inyo ang Donya. Nagpunta siya dito at panay ang mura niya. Anong ginawa mo, Marga? Wala naman po. Huwag ka na magsinungaling. Alam ko na kung ano nangyari. Nagsumbong na sa akin kanina ang asawa ko. Mag-iingat ka. Ang asawa ko, dati ang katipunera at walang takot na pumatay kung kinakailangan. Maniwala ka sa akin. Dating katipuneran, Donya. Pero mukhang bata pa siya. Bata? Mukha lang siyang bata. Pero ang totoo, mas matanda pa siya sa mansyong ito. Ang ganda niya ay hiram lang. Galing yun sa bawat patak ng dugo na kinukuha niya sa mga taong hinahanting niya gabi-gabi. Nakita mo ba yung mga portrait sa hallway? Opo. Sa lahat yun. Ba't ibang mukha? Sa iba't ibang panahon. Ha? Paano po nangyari yun? Nagparitok siya? Hindi pa uso ang retoke nung araw. Saka hindi niya na kailangan ng siyensya. Tuwing sasapit ang huling gabi sa isang dekada, kailangan na niya magpalit ng balat. Parang ahas. Pero sa kanya, kailangan niyang ubusin ang buhay ng isang taong kasing edad ng gusto niyang anyo. At yung mga nilalaban ninyo, mga damit yan ng mga naging biktima niya. Mas nagiging agresibo siya sa paghunting ng mga papatayin at kakainin niya kapag malapit na ang gabi ng pagpapalit niya ng balat. Isang dekada? Ibig niyo po ba sabihin, bawat 10 taon ay may namamatay para lang mapalitan ang itsura niya? Oo, pero hindi lang siya pumapatay dahil gutom siya. Pumapatay siya kasi yun ang kailangan niya para mabuhay ng maayos. Ang nakikita mo ngayon sa kabinet ay mga damit ng mga biktima niya sa loob ng 10 taon lamang. Ano ka mo? Ang pagpapalit ng anyo niya ay hindi madali. Kailangan niyang ihanda ang katawan niya. Yung dugo ng mga biktima, yun ang iniinom niya. Yun ang nagpapanatili sa kanya na maging mukhang tao sa paningin niyo. Pero sa dilim, kapag wala na ang hiram na balat, mas nakakatakot pa siya sa kamatayan. Ginagawa niya ito dahil takot siyang mabulok habang naghihintay sa kamatayan niya. Bakit mo sinabi sa akin ang lahat ng ito? Hindi ba dapat pinoprotektahan mo ang sikreto ng asawa mo? Hindi ko siya mahal. Dati lang akong security guard dito sa mansyon. Bata pa ako nun. Matikas at puro ng pangarap. Sabi niya, nagustuhan niya ako.
At dahil sa katangahan ko at sa pagmamadali na yumaman, sabi ko sa sarili ko, papatusin ko na. Kasi 4M naman siya. Isang matandang mayaman na madaling mamatay. Mas matanda pa nga yan nung una ko siyang makita. Akala ko magiging hagdan ko siya paangat sa buhay ko. Ano? Hindi ako makapaniwala. Maniwala ka sa akin. 2 dekada na. Magmula nang napunta ko dito. 2 beses na din siyang nakapagpalit ng anyo o katauhan. Nung una, siya si Lorena. At ngayon, siya si Esmeralda. Nakakatawang isipin na pinatulang ko siya dahil sa pera. Pero tignan mo ako ngayon. Malapit nang mabulok sa wheelchair na to. Pero hindi pa rin namamatay ang babaeng yan. Isang bitag ang mansyong ito, Marga. Isang malaking kulungan. Diyos ko, paano kami ng anak ko? Hindi pwede na makulong kami dito. Wala na kayong magagawa, Marga. Ngayon narito na kayo sa loob ng bakod. Para na rin kayong pumasok sa kabaon na nakabukas. Kung gusto niyo pa mabuhay ng matagal-tagal, 2 lang ang pagpipilian niyo. Ang pagsilbihan siya ng buong katapatan habang buhay o umalis, pero kamatayan ang sasalubong sa inyo sa labas. Hindi. Hindi po namin kaya yun. May mga pangarap pa ang anak ko. Hindi kami pwedeng mabulok dito. Pangarap? Kawawa naman ang anak mo. Pero paano yun? Mamamatay lang din kayo kung hindi kayo magiging masunurin sa donya. Kung ako sa inyo, magpakabait na lang kayo rito kaysa naman sa mapahamak. Tignan mo si Dion, sariwa ang dugo niya, malakas ang katawan niya. Yan ang paboritong ihain ni Esmeralda. At makinig ka sa aking maigi. Mukhang teenager ang target niyang pagbabalat kayo para sa susunod na dekada ng buhay niya. Diyos ko, ano ba itong nagawa ko? Kung ako sa'yo, huwag mo na siyang galitin. Ituloy niyong tungkulin dito bilang mga tagalaba. Pero kung gusto mo ng katibayan sa lahat ng mga sinasabi ko, pumasok ka sa silid niya sa unang pinto malapit sa hagdan. Makikita mo dun na totoo ang mga sinasabi ko. Mabilis akong lumabas ng silid ni Don Lucio. Wala na akong planong magtagal pa sa loob ng mansyon dahil baka kung ano ang isipin ng donya. Lalo na't hindi ako mapalagay sa anak ko na naghihintay sa akin sa labas. Pero bago pa ako makarating sa puno ng hagdan, bigla kong napahinto sa tapat ng unang pinto. May narinig akong isang mahinang iyak. Lumapit ako dito at doon ko naamoy yung masangsang at malansang amoy. Doon ko napagtanto na galing sa silid na yon ang naaamoy ko na lansa. Nakaawang ng bahagya ang pintuan. Dahil sa matinding kuryosidad, dahan-dahan kong itinulak ang pintuan. Pagsilip ko sa loob, muntik na akong mapatili. Hindi yung kwarto, kundi isang katayan. Sa gitna ay may malaking banyera na puno ng malapot at nabubulok na dugo. Pero ang mas nakakapangilabot ay ang mga nakasabit sa dingding, mga balat ng muka ng tao na maingat na binalatan ng dahan-dahan gamit ang kuko o isang matalim na bagay tulad ng kutsilyo. Tuyot na ang iba, pero ang ilan ay parang sariwa pa. Nang igala ko ang paningin ko, nakita ko ang bangkay ni Sunny Boy na nakahiga sa isang stainless na higaan. Ganito yung nakikita kong higaan ng mga iniimbalsamo. Tapos ay nakita ko yung isang batang babae na pinakilala niyang apo niya. Nakayuko ito at umiiyak sa isang sulok. Nay! Nanay! Napatalon ako sa gulat nang marinig ko ang boses ni Dion sa ibaba. Agad akong bumaba ng hagdan. Ngunit pagbaba ko, nakita ko si Doña Esmeralda. Naghihintay siya sa akin sa sala. Sabi ko na nga ba? At hindi ka marunong sumunod sa usapan, Marga. Ang Donya
ay nakatayo sa likuran ni Dion. Ang kanyang mga kuko ay nagsimula ng humaba, tumulis at naging kulay itim. Tonya, pakiusap, wag! Wag po ang anak ko, ako na lang! Ako na lang ang kunin ninyo! Wag lang si Dion! Gagawin ko ang lahat! Magsisilbi ako sa inyo habang buhay! Wag niyo lang siyang sasaktan! Huli na, Marga. Nagugutom na ako. Kailangan ko na kumain at uminom ng sariwang dugo. Tamang-tama. At wala pa akong nahahanap na pagkain. Itinaas ng Donya ang kanyang kamay. Mabilis niyang iwinasiwas ito para sana laslasin ang leeg ni Dion. Napapikit ako sa takot. Ayokong makita ang pagdanak ng dugo ng kaisa-isa kong anak. Subalit, may narinig akong sumigaw at tila din may sumabog na bultahe ng kuryente. Ano to? Sino ka? Paano mong nagawa yon? Pagdilat ko, nakita ko siya na tumalsik sa kabilang dulo ng sala. Bumangga siya sa isang antigong platera at nagkadurug-durug. Ang kanyang kamay na iniumang kay Dion ay umuusok para bang nadikit yun sa nagbabagang bakal. Si Dion naman ay nakatayo pa rin at gulat na gulat. Sa gitna ng kanyang dibdib, nagliliwanag ng matindi ang suot niyang kwintas na may mutya. Ang suot niyang t-shirt ay bahagyang nasunog sa pwesto ng kwintas dahil sa tindi ng enerhiyang inilalabas nito. Nay! Ang kwintas po ni tatay! Uminit bigla! Para bang may umagulpos na kuryente sa katawan ko! Ang galing! Siguro, Nay, dahil po to sa mutya! Mutya! Meron kang mutya! Oo, meron! At namana ko to sa tatay kong isang magaling at matapang na albularyo! Albularyo! Kaya pala iba ang amoy ng dugong nananalitay sa'yo. Isang lapastakan. Akala mo ba ay sapat na ang munting batong yan para talunin ang isang katulad ko? Sige, subukan mo! Subukan mo lumapit pa! Hindi ako natatakot sa'yo. Bakit? Dahil maraming naituro sa akin ng tatay ko bago siya namatay. Oo, bata lang ako. Pero kayang-kaya kita. Anak ako ng isang matapang na albularyo. Matapang, ha? Pero sayang, yung ganyang tapang pa naman ang kailangan ko. Yan sana ang gusto kong kupkupin at alagaan. Yung may dugong magiting. Pero mayabang ka. At gusto mo kong kalabanin. Sige. Magtutuos tayo. Pangit! Halimaw! Anong sabi mo? Pangalawang araw pa lang namin dito. Alam ko na ang lahat. May nakapagsabi na sa akin ng tungkol sa'yo. Kaya pinaghandaan kita. Kaya kahit sabi ng nanay ko na itago ko ang mutya ni tatay, hindi ko ginawa yon. Dahil alam ko nang halimaw ka, hayop ka! Sino nagsabi sa'yo? May traitor sa bahay ko? Sabihin mo, sino? Hindi mo na kailangan malaman. Ang mahalaga, hindi kami ang magiging susunod na koleksyon mo. Anak, saan mo ba nakuha yung mga pinagsasabi mo na yan? Tama na. Huwag mo na siyang galitin lalo. Hindi, Nay. Bakit ako titigil? Kaya ko po siya, promise. Maniwala kayo sa akin. Kaya mo ko? Sigurado ka ba? Paano kung sabihin ko sa'yo, kaya kong gamitin ang anyo mo at ang daday mo? Gagawin ko siyang pataba sa lupa. Subukan mo. Ang dami mong daldal. Tiyo, anak, mag-iingat ka. Huwag kang padalos-dalos. Ayos lang po, Nay. Huwag po kayong mag-alala sa akin. Suot ko po ang mutya na pag-aari ni tatay. Sa tingin nyo ba, ay makakalabas pa kayo ng buhay dito? Ang butyag yan ay proteksyon lang. Hindi yan isang sandata para sa lahat ng mga narito. Lucio, mga bata, pumarili kayo. Biglang dumungaw
Sa may punong hagdan ang tatlong tinawag ng Donya. Pero imbis na saktan o sugurin kami, tila nagkibit balikat lang ang tatlo. Ayaw nilang tulungan ang matandang babae. Bakit hindi niyo ako sinusunod? Tumigil ka na, Esmeralda. Tama na to. Ayaw na namin. Anong sabi mo, Lucio? Ayaw niyo? Ibig ba sabihin ito ay malakas na ang loob niyong suwayin ako matapos ang lahat na binigay ko sa inyo? Ibinigay? Wala kang ibinigay sa aming kundi sumpa, Esmeralda. Tignan mo kami. Mga bilanggo na naghihintay na lang ng kamatayan dito. Mga lapastakan. Kung gano'n ay kalabang ko na rin kayo. Mga walang utang na loob. Matapos ko kayo kupkupin at bigyan ng buhay sa mansyong ito. Ito pa ang ikaganti nyo sa akin. Naging mas agresibo ang anyo ng Donya. Hindi na siya mukhang tao. Ang kanyang likod ay bumaluktot at ang kanyang bibig ay humaba. Naglabas ng malapot na laway at malalaking mga ngipin. Naging isang ganap na halimaw na si Doña Esmeralda. Humaba din ang kanyang mga daliri sa kamay. Ang kanyang balat ay naging kulay abo at magaspang na parabang balat ng kalabaw. Bumuga siya ng isang malapot at mabahong laway na humalo sa lansa ng paligid. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy na sa tindi ng galit. Kung gano'n, sabay-sabay kayong mamamatay. Wala akong ititira sa inyo. Sa isang iglap, mabilis siyang gumapang sa dingding. Tila isang dambuhalang butiki. Patungo siya sa kinaroroonan ng mga bata at ni Don Lucio sa itaas ng hagdan. Dion, pagkakataon na natin to para tumakas. Hindi pwede, Nay. Kailangan ko silang tulungan. Lalapitan na sana ni Dion ang Donya, pero bigla siyang natigilan nang makitang dahan-dahang nagbago ng anyo si Don Lucio at ang dalawang bata. Sigaw ako ng sigaw dahil hindi lamang pala ang Donya ang aswang sa loob ng mansyon, kundi isang pamilya sila ng mga aswang. Na hindi! Tulungan po natin sila! Yung mga bata, Nay! Sila nagsabi sa akin ng lahat. Baka kung anong gawin ng Donya sa kanila. Ano ba sinasabi mo, anak? O kumaba ko? Ibaw silang lahat, kaya tara na! Nay, nakita niyo po ba ang mata ni Don Lucio? At yung mga bata, hindi sila masaya sa ginagawa ng Donya. Ginagamit lang sila, Nay. Pinilit silang ganyan. Kung iiwan natin sila rito, habang buhay silang magiging alipin ng demonyo na yan, Nay. Ano? Wala tayong taban. Isang labandero lang ako at ikaw. Bata ka pa. Ano magagawa natin sa lakas ng isang aswang? Tayong sandata, anak. Hindi po ako nag-iisa, Nay. Nararamdaman ko po ang init ni tatay sa dibdib ko. Iniwan niya to para protektahan tayo at puksain ng mga masasamang tulad ni Esmeralda. Kung tatakas tayo ngayon, sino nang tatapos sa kasamaan, Nay? Maghahanap lang siya ng bago niyang bibiktimahin. Diyon, anak. Nay, magtiwala po kayo sa akin. Kaya ko po ito. Pagkasabi ko nun, ay bahagyang lumapit si Dion sa hagdan at doon ay lumabas ang isang nakakasilaw na liwanag sa mutya. Tila gumagawa ito ng isang hindi nakikitang pader para sa pagitan ng halimaw at sa mga taong nasa itaas ng hagdan. Hindi tuloy nakalapit ng gusto ang Donyang halimaw sa tatlo. Maya-maya pa ay mabilis na inablot ni Dion ang itim na bato mula sa kanyang bulsa. Sa gitna ng nagbabadyang panganib, itinaas niya ang mutya at buong tapang na itinuon nito sa direksyon ng Donya. Biglang nagkaroon ng isang malakas na pagsabog ng nakakasilaw na liwanag na nagmula sa kaloob-looban ng mutya ng linta. Napilitang magtakip ng muka ang Donya.
na napaatras at napahiyaw pa sa hapdi. Kasabay ng pagtama ng liwanag, ang kanyang magandang balat na kinuha sa masamang paraan ay nasira. Hayop kang bata ka! Anong ginawa mo sa balat ko? Itigil mo yan! Sa tindi ng galit, pilit na nilabanan ng donya ang liwanag ng mutya. Kahit umuusok ang balat at tila nagbibitak-bitak na para bang natuyong lupa. Mabilis siyang sumugod pababa ng hagdan. Humanda ka sa akin! Lapastangan na! Mabilis na iwinasiwas ng donya ang kanyang mahahabang kuko. Isang malakas na hampas ang pinakawalan niya na tumama sa di nakikitang depensa ni Dion. Biglang napaluhod si Dion dahil sa malakas na puwersang yon. Nay, hawakan niyo po ang balikat ko! Tulungan niyo po ako! Agad akong lumapit at humawak ng maigpit sa anak ko. Ramdam ko ang panginginig ng kanyang katawan. Pero ang init na nanggagaling sa mutya ay dumadaloy din sa akin. Para kaming naging isa sa laban na ito. Sa ngalan ng Diyos at sa ngalan ng tatay kong magiting na albularyo, mutya ng linta, higupin mo ang buhay na hiram lang! Sa hudyat na yon ni Dion, ang mutya ay hindi na lang basta nagliliwanag. Mula sa itim na bato, may lumabas na mga tila galamay na anino. Mga anino ng libu-libong linta ang mabilis na gumagapang patungo sa katawan ng donya. Hindi! Hindi maaari ito! Ang dugo ko! Ang dugo ko! Nagsimulang sumigaw ang donya nang maramdaman niyang ang kapangyarihan ng mutya ay hindi lang siya sinusunog, kundi binabawi ang lahat ng dugong ininom niya sa loob ng halos 100 taon. Ang kanyang magandang muka ay unti-unting nalalanta. Lumulundo ang balat at ang kanyang katawan ay mabilis na nangulubot. Tulong! Tulungan niyo ako, Lucia! Tulungan niyo ako! Hindi kita tutulungan, hayop ka. Panahon na para magbayad tayo sa ating mga kasalanan. Katapusan mo na! Doña Esmeralda! Biglang itinago ni Dion ang mutya nang makita niyang hindi na lumalaban ang donya. Ang dambuhalang halimaw kanina ay naging isang matandang nanginginig habang nakasalampak sa sahig. Dion! Napatitig ako sa donya. Nagbabago na ang anyo niya. Tunay nga ang sabi sa akin ni Don Lucio na lahat ng mga larawang nasa pasilyo sa itaas at si Doña Esmeralda ay iisa. Ngunit mas lalong nanlaki ang mga mata ko nang makita yung huling muka. Ito yung babae sa larawang itinatago ko. Ikaw? Baka walang iya kayo. Hindi nyo dapat ginawa sa akin ito. Galit na galit ang donya at nanggigigil ng gusto hanggang halos naging butot balat na siya. Hindi ko ginusto. Noong panahon ng mga Hapon, ang aking mga kasama sa kinusan, hindi nila matanggap na natalo kami. Pinalunok nila ako ng isang itim na bato para lumakas kami, para makalaban kami sa mga dayuhan. Ginawa nila akong aswang para maging sandata. Pero nang matapos ang gyera, naiwan akong ganito. Gutom sa dugo, takot sa kamatayan, at kailangan magpalit ng balat at anyo para lang hindi mabulok ng buhay. Hindi tama ang ginawa mo. Hindi ka dapat pumatay ng mga inosenteng tao. Patawad. Pero sige na. Tapusin mo na ako, Bat. Pagod na rin ako. Ayoko na. Nasusunog na ang kaluluwa ko sa impyerno. Muling inilabas ni Dion ang kanyang anting-anting o mutya at dahan-dahan itong itinaas.
Muling kinain ng mga itim na anino ng linta ang katawan ng Donya at sa huling malalim na buntong hininga, ang katawan niya ay tila naging isang tuyong kahoy. Salamat. Salamat sa inyo. At makakapagpahinga na rin ako. O Diyos ko, patawarin mo ko sa lahat ng nagawa ko. Pagkatapos niyang sabihin yun, bigla na lang siyang nagliyab at unti-unting nilamon ng apoy. Lucio! Kapag hindi pa kumakalat ang apoy, sumama ka na sa amin! Pinakiusapan ko sila habang ang apoy na tumutupok sa Donya ay mabilis na kumapit sa kahoy ng hagdan. Pero imbis na bumaba at tumakbo ang mga bata at si Lucio, nanatili lang silang nakatayo sa itaas. Umiling ang lalaki na may tipid na ngiti sa kanyang mga labi. Mas pipiliin naming matupok ng apoy na ito kaysa mabuhay bilang halimaw. Ayaw namin maging katulad ni Esmeralda na kailangang may mamatay para mabuhay. Tapos na ang sumpa. Lumabas na kayo bago pa kayo lamunin ng apoy na ito. Sige na, umalis na kayo. Sa huling pagkakataon, nakita ko ang dalawang bata na kumaway sa amin bago sila tuluyang binalot ng makapal na usok. Mabigat man ang loob, hinila ko na si Dion patungo sa pintuan. Paglabas namin sa bakuran, naroroon pa rin yung dambuhalang itim na aso, nakaharang sa gate at umaangin. Ngunit nang ilabas ni Dion ang mutya, napayuko ito at dahan-dahang natuyo din tulad ni Doña Esmeralda hanggang sa ito ay tuluyang naging abo. Tumakbo kaming dalawa hanggang sa makarating kami sa kalsada. Paglingon namin, ang mansyon ng mga Sandoval ay nilalamon na ng apoy. Naglakad kami ng naglakad palayo sa baryo na yon hanggang sa may naawa sa amin at pinasakay kami ng tricycle niya at binigyan kami ng pamasahe para sa jeep. Nakauwi kami ng ligtas. Bagamat hindi namin nadala ang mga gamit namin, mahalaga ay buhay kami. Gayunpaman, hindi naging madali ang mga sumunod na buwan. Totoo na may mga gabing hindi ako makatulog dahil sa tindi ng trauma sa aming naranasan. Tuwing ipipikit ko ang aking mga mata, tila paulit-ulit na bumabalik yung mga nakita ko sa mansyon. Parang isang bangungot na ayaw akong tantanan. Pero doon ko napatunayan kung gaano kalakas ang loob ng anak ko. Sa gitna ng aking panghihina, si Dion ang naging katuwang at sandigan ko. Siya ang nagbibigay ng suporta at nagpapaalala sa akin na ligtas na kami. Nanatili siyang matatag at matapang. Katulad talaga siya ng kanyang ama na isang magiting at mahusay na albularyo na hindi basta-basta natitinag ng anumang takot. Ang katapangang ipinamalas niya ang naging inspirasyon ko para piliting bumangon at magpatuloy sa buhay. Sa paglipas ng panahon, lalong nagsumikap kaming mag-ina. Ang madilim at masamang pangyayaring yon ay unti-unting napalitan ng magagandang pagkakataon. Dahil sa dedikasyon ni Dion sa pag-aaral, nakakuha siya ng scholarship mula sa isang grupo ng mga OFW na siyang tumutustos sa kanyang allowance at matrikula. Ako naman, sa kabila ng lahat, ay nagpatuloy sa paglalaba. Kapag walang gaanong labahin, nagluluto at nagtitinda ko ng mga kakanin sa aming baryo para pandagdag sa aming mga gastusin. Pero hindi lang doon nagtapos ang lahat, Sir Blair. Si Dion, bagamat bata pa, ay unti-unting binubuklat at pinag-aaralan ang mga lumang libro at gamit ng kanyang ama. Sabi niya ay gusto daw niyang manggamot para makatulong sa mga may sakit na nangangailangan.
Nangako naman siya na sa kabila nun ay mas pagbubutihan niya ang kanyang pag-aaral. Hindi niya bibitiwan ang pangarap niyang maging isang guro, kahit pa maging albularyo din siya katulad ng kanyang tatay. Naniniwala siya na pangalawang buhay na namin ito at isa itong biyaya na dapat ay ibahagi sa iba. Gagamitin niya ang lahat ng dunong na ito para maging liwanag sa mga taong nasa dilim, may sakit at nawawalan ng pag-asa bilang pasasalamat sa pagkakaligtas namin sa kuko ng kamatayan. Sa pagkakataong ito, hindi ko na siya pinigilan. Nakinig ako sa kanya at sinuportahan ko siya sa abot ng aking makakaya. Kung noon ay pinipigilan ko siya na maging tulad ng ama niya, ngayon ay ako na mismo ang nag-aabot sa kanya ng mga gamit ng kanyang ama. Dahil napatunayan ko po, Sir Blair, na ang takot ay natatalo lamang kung meron tayong sapat na tapang at pananampalataya na lumaban para sa tama. Maraming salamat po sa pagbabasa ng aking liham. Sana ay magsilbi itong paalala na sa kabila ng anumang dilim, palaging may liwanag na naghihintay, basta't marunong tayong lumaban at magtiwala at manatili ang ating pananampalataya sa puong may kapal. Sa kwentong ating napakinggan, pinatutunayan lamang na sa buhay may mga pagkakataong ang labis na pagnanais natin ay nagiging ugat ng ating kapahamakan. Sapagkat sa kagustuhan nating makuha ang lahat ng mabilis, nalilihis tayo sa tamang landas. Mas mainam pa ring magpursigi at unti-unting umakyat sa hagdan ng tagumpay kaysa tanggapin ang mga alok na nagmumula sa maling paraan. Mga pangakong magmumukhang mabuti, ngunit sa huli maghahatid lamang sa atin sa kapahamakan. Tulad na lamang ng nasusulat sa Biblia, sapagkat ano ang mapapala ng tao kung makamtan man niya ang buong sanlibutan, ngunit mapahamak naman ang kanyang kaluluwa. Yan ang sinabi sa Marcos 8:36. Kaya't sa bawat takbang natin, piliin nating maging matuwid at mapanuri at huwag padadala sa kinang ng mga bagay na panandalian lamang. Sa huli, manatili tayong matatag sa ating pananampalataya. Huwag tayong bibitaw, bagkus ay magtiwala sa plano ng Diyos para sa atin. Sa tamang panahon, ibibigay niya ang nararapat, sapagkat ang Diyos ay hindi nagpapabaya. Tulad nga ng sabi, God will always provide. At sa kanyang pag-aaruga, hinding-hindi tayo mawawalan ng gabay at tulong sa oras ng ating pangangailangan. Maraming salamat po sa walang sawang pakikinig at pagsuporta sa aking mga YouTube channel na The Voice Addict at mga kwento ni Apong Isaac. Huwag din po nating kalimutang mag-subscribe at i-hit ang notification bell para sa mas marami pang makapigil hininga na kwentong aswang at katatakutan mula sa mundo ng kababalaghan. Hanggang sa muli po, at pagpalain kayong lahat ng ating Diyos na siyang pinakamakapangyarihan sa lahat.